The next PNP chief is like. Ronald De La Rosa is unorthodox, rough around the edges, a little brash and brutal. Bring it on. Mag-armas na kayo dyan at gigirahin ko kayo pagpasok namin. But brutally honest. Hindi ako ganito kayon kaprangka magsalita kung alam kong may bahid ako ng kasindikatuhan. Hindi ako ganito siga magsalita na uupakan ko kayo pag kayo nangungutong kung alam ko na ako ay kutungiro. So ako, I must be frank, hindi po ako pulis ng syudad, hindi ako pulis ng Metro Manila. I must admit na ako isang pulis probinsya. Napaka-ordinaryong pulis, pero I come with a clean heart. Malinis yung puso ko, malinis yung konsensya ko. But there's a side to the man that many don't know. This man who says that if not for the Philippine Military Academy, he would have been recruited by the New People's Army. De La Rosa grew up very poor in Barangay Bato in the town of Santa Cruz in Davao del Sur, and that's why we have no pictures to show you of the little boy De La Rosa was. Because in 1970, their little home with the very few photographs they kept was blown away by a typhoon. For food, De La Rosa would carry fish in the market and was a bus conductor. His mother could only give him 20 centavos a day for school, so he got creative. Yung mga classmate ko is ginagawa ko yung kailang homework, yung assignment. Ako na mag-solve ng problem nyo sa homework. Basta promise mamaya sa lunchtime, pakainin nyo ko ha. If he used 10 centavos to take the 8-kilometer ride from his home in Barangay Bato to school in the Poblacion, that meant he would have to walk home. Lalakari ko yan from 5 o'clock to hanggang 7 o'clock pa uwi sa bahay. Tapos along the way, madadaanan ko yung sementeryo. Gabi na. Pag gabi, takot ako sa multo. Pagdating ko sa may bandang sementeryo, ginagawa ko is, pinipikit ko lang yung mata ko, tapos takbo ako mabilis. Wala malampas ako yung sementeryo. Afraid of ghosts, but not afraid of drug lords. Strange for someone nicknamed Bato. Upperclassmen christened him Bato when he got to his first assignment in Davao. His scout ranger training had turned his body into a rock. But long before Bato, he was... Bebot ako, bebot. Bebot? Bebot. Hindi nga. Bebot nga! Nung ako'y nag-college, ang pangalan ko naman doon, ang nickname ko was Burloloy. Tapos nung pumasok ako sa PMA, yung aking naging nickname doon sa academy was Doroy. Okay. Nung graduate ako, naging official, second lieutenant, naging Bato. So that's how my nicknames evolved. Yeah. Bebot, Bato. Borloloy, Doroy, Bato. From little Bebot who worked so he wouldn't go hungry to Chief PNP. Pia Ontiveros, CNN Philippines. Magandang gabi, Weng, at magandang gabi sa ating mga televiewers. Una po, alam naman natin kung gaano kaseryoso po ang problema sa illegal drugs, lalo na nung pumasok ang Duterte administration. Paano ho natin ilalarawan itong problemang ito sa kasalukuyan na nakita niya yung kabuuan? Magugulat ka, Weng, sa extent ng drug problem ng Pilipinas. Talagang you cannot just imagine na gano'n na pala katindi at gano'n na kalawak ang problema. Na noon, nung sabihin natin, yung problema natin sa drugs, yung mga mayayaman lang ang pwedeng makabili ng drugs. Ngayon, ordinaryong dispatcher, yung mga walang ginagawa, basta magkapira lang konti, pwede na makatikim ng drugs. At pati yung sa bundok, bulubundukin doon na sa liblib na probinsya, yung mga farmers doon na mahirap lang, nakakabili na rin ng drugs. At marami na rin nagiging addict doon sa kanila. So gano'n katindi ang problema natin. We have an estimated 1.8 million Filipinos who are into drugs. That figure is coming from PDEA. So gano'n po kalawak. May binanggit din si Pangulong Duterte sa talumpati niya kagabi doon sa Davao City na parang kahit na mahirap, pag nalulong siya sa droga, nagiging tulak din siya dahil humahanap siya ng kasama na yun yung magbibitbit sa kanya o doon siya aasa para makagamit siya ng droga. Talagang gano'n. Gano'n na talaga. In order to use, you have to push sometimes. Dahil
Iyan ang paraan na nakikita nila. Kanina ho, may mga local officials na pumunta sa inyo, isinuko yung kanilang sarili. At meron pang mga iba na, although hindi pa ho pinapangalanan, pero nandun na inilulutang na nila yung kanilang sarili. Anong tingin ninyong nasa likod? Bakit kahit na may kahihiyan na kasama, lumalantad na din ho sila? Alam nila na seryoso yung gobyerno sa ating war against drugs. War na ito. Alam nila nagigirahin namin sila kahit mayor pa sila, kahit gaano sila ka-armado, gaano kadami yung kanilang followers na armado. Pag hindi talaga sila mag-surrender at hindi sila hihinto sa kanilang ginagawa, talagang gigirahin natin sila. Kaya gano'n na lang kaseryoso, gano'n na lang rin siguro katindi ang pangangamba nila, ang takot nila na baka talagang gigirahin natin sila. Pero ito ho bang mga sumusukong ito, will they be exonerated after? O ipupush pa din yung kaso sa kanila? Kagaya ho nung sumuko kanina na taga-Lanao, ay sinabi nila sa inyo na tutulong sila sa kampanya laban sa illegal na droga. Yun ang sabi nila. But turn-over ko sila sa CIDG at kinakadakan ng custodial investigation. At kung anong kalalabasan noon, depende na kung meron tayong mahanap doon na pwedeng i-file na kaso against sa kanila, ipapile natin sila ng kaso. So, depende na sa kalabasan ng investigation. Pero yun nga po maraming mga kumukwestiyon doon sa mga ginagawang pamamaraan. Tutukuyin ang pangalan in public, kagaya nangyari po doon sa dating mga police generals at yung mga naka-floating sa status ngayon. At tinatanong po, ano na ho bang nangyari doon sa investigasyon sa kanila? Well, ongoing man ang investigation against sa kanila, di ba? Titingnan natin kung anong kalabasan ng investigation. Ito po yung nagpapakita na talagang si Presidente Duterte ay seryoso. Wala siya pakialam kung sino ka, mahiniral ka, mamayor ka, magobernor ka, makaibigan ka man niya. Basta ikaw involved sa droga, talagang papangalanan ka niya at ooperitan ka talaga niya. Papaoperitan ka talaga niya. So, ganun ka seryoso ang ating Pangulong Duterte. Kanina po, may banggit din about shoot-to-kill order. Ganun ho din po ang ating bilin doon sa ating mga operatiba. Dahil kinu-question ho ngayon yung parang nangyayaring mga extrajudicial killings. So, ako naman sino ba ang commander na gustong mamamatay ang kanyang kapulisan? Siguruhin ko talaga na pag nag-operate kami sa drugs, hindi ba mamatay yung aking pulis? Dapat ang mamamatay yung kriminal. Yan ang gusto ko. Ako naman, being a commander, ayaw ko rin naman na mag-abuso ang aking mga tauhan. Kaya, afterwards, kung meron mang nakitang pagmamalabis, meron mang nakitang pang-abuso na ginawa yung aking mga tauhan, then they have to answer for that. But ang importante sa akin is, after the operation, yung pulis na matino ang nakatayo at yung masamang kriminal ang nakabulagta. Ayun. Yun ang gusto ko po dahil ayaw ko talaga na napakasakit sa akin na magpunta sa asawa, mga anak, parents ng ating namatay na pulis at maki-explain bakit namatay yung aking tauhan. Napakahirap po sa akin, sa aking damdamin na gano'n ang gagawin ko. Kaya they must stay alive, they must survive. So, may mga natawagang pansin na din ho kasi yung mga international organizations, mga international human rights groups at may panawagan sila na mag-intervene daw ang United Nations para matigil yung mga tinatawag na extrajudicial killings na nangyayari dito sa Pilipinas. Anong masasabi niyo? Kung gano'n ang kagustuhan nga, gano'n din ang kagustuhan ko. Ayaw ko po ng extrajudicial killings. Ayaw ko ng vigilantism. Ang gusto ko po ay tugunan yung problema natin sa droga sa pamamaraan na lehitimo. Gusto ko legitimate police operations. Kung meron mang namamatay dyan na lumalaban, dapat namatay siya na lumalaban through legitimate police operations. Ayaw ko po yung extrajudicial killing, kalaban ko po talaga yan. Matagal akong galit dyan sa mga ganyan, yung mga vigilantism. Ayaw ko po yan dahil parang sampal yan sa kapulisan. Sila na gumagawa sa trabaho ng pulis sa illegal na pamamaraan. Hindi po yan po obra sa akin, ayaw ko yan. Pero ano kung masasabi ninyo dun sa ilang mga grupo na parang yung mga nangyayaring kampanya ngayon laban sa illegal na droga is also promoting yung culture of punitive o yung sinasabing culture of killing na yung iba tuloy lumalakas daw po ang loob na pumatay na lang. Wala po mangyari kung sige na lang tayo ganun, sige na lang tayo nagpapakabait-baitan tayo.
the war against drug is very dirty. Somebody has to lead the war. Somebody has to wage the war. So war nga, gira nga kaya talagang marumi ito. At alam nyo, pag drugs, mabuti na sana kung war against communism, war against terrorism, dahil may ideolohiya may ideolohiya na sila pinaglaban. Ito, pera-pera ito eh. At most likely, baka mamaya, hindi mo alam, yung kasamahan mo mismo sa gira, dahil sa daming pera ng kalaban, nababayaran niya yan. Mamaya, yun pang babaril sa'yo. Yun pang papatay sa'yo. Ganun kadumi yung gira nito. Kaya dapat, pag yung mga pulis dapat na na-engage sa ganitong gira, dapat malinis yung kanilang puso, malinis yung kanilang konsensya. Hindi pwede yung mga sindikato na pulis ang gagamitin natin dito. Dapat yung matitinong pulis. So, sinabi ho ng Presidente, bago pa man din yung pag-upo niya sa posisyon na this campaign would be bloody. At marami ang nagugulat na talagang literally, nagiging bloody na po talaga yung sabi nga kampanya. Talagang bloody ito. You have to sacrifice lives in order to save more lives. Bahagi din po ng kampanya ay yung laban sa kriminalidad, pero alam natin ang ugat ng karamihan ng kriminalidad ay dahil yung pagkalulong sa illegal na droga. So aside from this issue of illegal drugs, ano pa ho yung isang pinagtutuunan ng pansin ng PNP ngayon para sabi nga po malinis din yung ibang sindikato na nag-ooperate din sa bansa? Sa ngayon, full blast tayo diyan sa drugs. Kasi alam natin, konektado lahat ng krimen sa drugs, di ba? If you have observed, yung crime statistics natin, doon sa crimes against property, crimes against persons, ay talagang significantly nagbagsakan dahil sa kampanya natin sa droga. But hindi po namin papabayaan yung ibang forms of krimen, no? Siguro, after 6 months, kung kami ay magtagumpay dito sa aming gera laban sa droga, mag-shift siguro kami sa ibang salot na manalipunan, like illegal gambling. Yan, titirahin namin yan. Huwag lang kayong magmagdali. Huwag kayong mainip. At tatapusin po namin yan. Duterte administration is still 6 years away. 6 years pa yan. Marami ba tayong... 2 months old pa lang po. Yeah, 2 months old pa lang. At dito ba tayo sa drugs, mahirap magkipaglaban sa lahat ng fronts. Concentrate mo tayo. Then afterwards, kung matatalo natin yung kalaban dito, hanap naman tayo ibang kalaban. Ganun po ang gagawin natin. Yun po. Ano daw ho ang gagawin ng PNP? Lalo na doon sa dami ng mga nagsusukuan ngayon na very overwhelming po. Problema talaga yan, Wing. Problema. But, sige, hahanapan namin ng paraan. Kami po ay nakipag-coordinate sa mga barangay. After magsipagsukuan itong mga drug personalities sa ating kapulisan, yung pulis naman, pagkatapos na i-process, ibabalik sila sa barangay kung saan sila nakatira. Then, we coordinate with the barangay captains na dapat Ma-monitor sila. ma-monitor sila. So, itong mga nag-surrender ay twice a day dapat mag-report sa barangay hall. Once in the morning, once in the afternoon, para ma-monitor sila kung sila pa ay gumagamit o sila pa ay nagbibinta, para hindi sila magbabackslide sa kanilang dating gawi. That's the most that we can do right now because wala tayong available na mga rehabilitation facilities. Meron mang ginagawa, pero ginagawa pa at tatakbo pa yan ng mahabang panahon. So, yung promise po na 3 to 6 months, based dun sa itinatakbo po ng kampanya ngayon, you think it's doable? Yes, it's doable. At the rate we are going, I'm very positive. I'm very optimistic na mahit natin yung target na sinasabi ni Presidente na 6 months. Kakayanin natin yan. To this date, ilan na ho ang mga sumuko? Sa ngayon, mayroon tayong mga around 570,000 surrenderers. So at the rate we are going, yung 570 na yan, kung estimated natin 1.8 million yung drug personalities, siguro we are on the right track. Kasi first month pa naman tayo. We still have 5 months to go. So, kaya pa. Nandun pa tayo. May plano din hong mag-imbestiga ang Senado. Will you participate sa pagdinig? Yes. Sa ngayon ho ba may imbitasyon na sa inyo? Wala pa naman. natanggap. Okay, marami hong on the lighter side, General, kasi maraming curious At
nagugulat din ho ang marami pag nakikita kayo, na-amaze sila, kaya napapaselfie sa inyo. How do you take this, sabi nga po ay attention na binibigay sa iyo ng karamihan sa ating mga kababayan? Tuliro po ako. Tuliro, hindi ko alam kung bakit ano nangyari sa akin, bakit ang daming nagpapaselfie sa akin. Ako, nagtatrabaho lang naman ako. Bakit biglang naging ganon? Confused po ako. Bakit ganito? But anyway, andyan na yan. Sige lang, kung magpapaselfie kayo, I will accommodate everyone. Pero hindi naman ako ganun kagwapuhan na kunyari magpapapresyo. Na kunyari, parang photo booth na may bayad. Dito kayo, papapicture kayo. Wala problema po. Pero syempre, hindi ho ba security risk din yun on your part? Magagaling yung aking mga security detail. Yung mga tao na yan, nasa akin na yan, noon pa. Matagal na yan sa akin, alam na nila kung paano ako secure. So, at saka kahit na wala sila, magpapaselfie pa rin ako dahil alam ko na dyan si Lord nagbabantay sa akin. Kahit na gwardiyahan mo ko na isang batalyon, kung panahon ko na talagang mamamatay ako. Pero kahit wala akong gwardya, si Lord lang ang aking tagapagbantay. Hindi ako pababayaan. Marami pa rin ho curious, paano niya nakuha ang buong tiwala ni Pangulong Duterte? Kasi bago pa man din siya maupo, nandyan na kayo sa isipan niya. Matagal na po kami magkatrabaho. 1986 pa lang, pag-graduate ko sa PMA, nagkakilala na kami doon sa Davao. Vice Mayor pa siya noon. Appointed Vice Mayor by the Cory government. At ako po isang lieutenant pumunta sa Davao. At along the way, nagkaigihan kami sa style. Gusto ko yung style of leadership niya at siguro nagustuhan rin yung style of operations ko. So, kaya nagkakaintindihan kami. Right now, kahit na wala na kaming usapan, wala na kaming text-text, ganon, kahit wala nang kindatan. Basta mental tulipatin na lang. Alam na niya kung alam ko kung anong gusto niyang mangyari. At alam niya kung anong kaya kong gagawin. Kaya kong gawin, kaya mental telepathy. So, ang alam ko yung partnership ninyo, yan yung nagpasimula ng Oplan Tukhang sa Davao, hindi po ba? Yes po, oo. And yun yung ginagawa ninyong strategy ngayon on a national scale? Yes, yan gusto niya. Whatever success stories that we experience in Davao, gagawin namin at the national level. Ito nga yung ginagawa na natin. And nakikita ko naman na mukhang magandang nangyari. Do you still have time for your family po? Ay, nagtatampo na ngayon mga anak ko. Umuwi na ang asawa ko, umuwi na sa Davao dahil andito mo sila sa Krami, nasa White House. Wala na akong time sila makausap sila dahil tag 2 hours na lang yung tulog ko. Imbis mag-usap kami, matulog na lang ako dahil 2 hours, 4 hours lang yung tulog ko. Ay, ganun po ang kahirap ang buhay. Akala ko masarap ang buhay ng CPNP. Ganun pala ang hirap pala. Sinong gusto mag-volunteer dyan? Palitan niyo ako. Ayaw ko na. Pero surely, they understand you at saka they are proud of you po. Ayun na, yun lang naman ang proud na proud yung although nagtatampo sila na wala na akong time sa kanila, but nafe-feel ko naman na proud sila sa akin. Kakantahan nyo na lang si Mrs. para... yung kaming dalawa na lang. Kantahan ko siya. Baka may mensahe kayong gustong iparating dun sa ating mga taga-subaybay, Chief. Sa ating pong taga-subaybay, sana po, ang dasal ko lang po is huwag kayong magsawang suportahan ang inyong kapulisan. Kami po ay pilit namin ginagawa yung aming katungkulan at sana po ay mapapalapit kayo sa amin. Huwag po nyo kaming iwanan sa aming gira dito sa droga. Sana po ay kasama namin kayo. Huwag nyo kaming pabayaan. Sa inyo lang po kami kumukuha ng lakas. Kasi kung wala kayo, kahit anong galing ng pulis, kahit anong galing ng PNP, hindi kami magsasucceed sa aming gira laban sa droga. So sana po, huwag niyo kami pabayaan. Ayan. May pahabol na tanong lang po ko, how's the morale of the PNP sa Kabuuan? Very high. Sa ngayon, very high. Pag magtanong-tanong ka sa mga kapulisan, very high po. At least, kasi si PNP na talagang all the way. Sasabayan ko sila. Leadership by example. Yeah. Meron silang presidente na talagang makipagsabayan sa kanila hanggang saan sa dulo ng walang hanggang, hindi kami pababayaan ng aming presidente. Ayan. So, kaya po very high po ang moral ng ating kapulisan. Ayan. Maraming salamat po uli sa panahon ay binigay ninyo sa amin, General De La Rosa. Maraming salamat po.
Ayan, thank you so much po. Thank you po. Yan po ang ating nakapanayam, si PNP Chief Director General Rolando Bato de la Rosa. Ronald. Ronald. Oh, sayang hindi nyo nakasama yung inyong mascot ngayon. Tama pala, no? Next Oo. time. Next time. Maraming